Hello, Libra. Ito na yung reading mo for this coming week. May 16 to 22. Alamin natin yung mga ganap, mga mensahe na dapat mong malaman. Pero kahit lumipas yung petsa na binanggit ko, lahat naman ng readings ko dito ay timeless. Thank you so much for dropping by. Bago ka man dito or matagal na, don't forget to subscribe, like, follow. Yung mga interesado po sa private reading ko, pakicheck na lang po yung link nakalagay dyan sa description para sa mga gustong mag-book or mag-inquire. Okay. Akala ko may saliwang card. Sige. Overall energies. Meron kang brown bear spirit. Take time out, Libra. Oops. Time to take a break daw, Libra. Lumabas-labas. Wasp spirit. Sometimes life stings. Oops. So, pwedeng may mga disappointments. Lessons learned, no? Tingnan natin. Groundhog spirit, time to let go. Wow, may mga dapat i-let go. Check natin yung iyong tarot cards para sa additional messages. Meron kang tower. Uy, may tower moment. Yun na nga yung dapat mong i-let go. Tower moment tsaka groundhog. Magkaano sila, tugma. You also have Emperor, Aries energy. Bossing up ito. So, meron kang ring 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, or Capricorn, tsaka World card. Wow, you have 3 major cards. And then, sa bottom ng deck mo is the Ace of Swords reversed. So, may mga bagay din siguro na wala pang closure this week, ano? So, umpisahan na natin tong take time out, Libra. Take a moment to relax, step back muna, Libra, from your busy world. Masyado ka sigurong workaholic. Whether sa work mo to, sa love life, ano ba tong pagte-take a break na to? Time out muna, pahinga muna. Minsan kailangan din natin ng time out kahit sa mga asawa natin, sa mga jowa natin, sa sarili natin. Importante yun, Libra. Ito ay time para siguro mag-reflect, no? Or mag-enjoy. Baka kasi puro ka na lang din seryoso. Puro ka na lang trabaho. Nakakulong ka na lang dyan sa ginagawa. Diyan ka na lang sa table mo, sa laptop mo. Hindi ka na lumalabas. Wala ka na tuloy nakikitang, hindi ka na nakakalasap ng sariwang hangin. Hindi ka na nasisinaga ng araw. Hindi ka na nakakakita ng tao. Diba? Minsan kailangan din yun. Diba? Ito ay bigyan mo muna din ng break yung sarili mo. Yun lang yun. Baka naman ito sinasabi niya, kailangan mo nang lumabas to meet other people or makipag-date. Pwede rin naman, why not? General reading nga pala ito. So, bahala na kayo kung yung mga nasasagap na energies dito ay patungkol ba to sa love life nyo, sa career ninyo. Kayo naman po yung makakapagsabi since alam nyo naman kung anong nangyayari sa buhay ninyo, diba? Pwedeng masagap ng card, energy mo, energy ni person mo, no? So, bahala na rin po kayo pagdating doon. Hindi ko rin po kontrolado kung minsan past, present, or future energy sa inyo to. Okay? Tagabasa lang po ako, messenger lang. Sometimes life stings, Libra. Hindi lahat smooth sa buhay natin. So, this week, pwedeng may disappointments, may failure, lessons learned, may mga bagay na talagang hindi mo makukuha, hindi uubra, no? So, yan lang. Pwedeng minsan may sablay tayo or malilet down tayo. Minsan ganun eh. Okay, yun yung sinasabi nito. Hindi lahat sunshines and rainbows, hindi lahat
palaging masaya or maswerte, no? Hindi lahat nangyayari according sa ine-expect natin, sa mga pinaplano natin. So, pwedeng may mga ganyan. Ito, I consider this as a redirection. So, kumbaga, inire-reroute ka. Kung di mo nakuha yun, the better luck next time. Pag di mo pa rin nakuha, maybe it's not really meant to be. Di talaga siya para sa'yo. Tao man yan, bagay, sitwasyon. Okay? Groundhog spirit, yes, definitely. Hindi lahat talaga para sa'yo, Libra. Time to let go. Ano to? Career ba to? Love life? Person? Bagay? Whatever. Hindi talaga lahat ng plano natin mangyayari. Pwedeng may mas magandang plano si God para sa atin. Kaya wag kang madedesperate, madedepress, magagalit sa sama loob kapag hindi mo nakuha to, pag hindi natuloy to, hindi nangyari to, or hindi kayo nagkatuluyan. Kasi pwedeng yun talaga yung redirection na sinasabi ko, rerouting. Okay? Meron something better na nakalaan para sa'yo. Sabi ko nga, it's not always, it's not always a happy ending or hindi talaga lahat meant to be. Diba? So, matuto tayong tanggapin ano yung mga dapat nating i-embrace sa buhay natin, ano yung mga dapat nating pakawalan na kasi hindi talaga siya para sa atin. Yun yung sinasabi ni Groundhog Spirit. And with the Tower, yes, definitely there is something na kailangan mo na talagang i-let go. Siguro matagal mo nang pinipigilan to, matagal mo nang kinakapitan, ayaw mo tong i-let go. Siguro mahirap i-let go. Pero ito talaga yung sign, Libre. Lumitaw na itong time to let go, tapos lumitaw pa yung Tower. So, yan na talaga yung signs na it's time to move forward, it's time to let go kung ano man itong dapat mo nang pakawalan. Okay, release mo na. Sabihin wala na talaga mangyayari dyan. Kung hindi mo pa yan i-release, may i-stuck ka lang dyan. Imbis na mangyari na yung dapat mangyari, imbis na masimulan na yung panibagong simula na ipapadala sa'yo, yung magandang simula is piniprevent mo ng piniprevent. But eventually, mata-tower moment ka pa rin eh. Ganun yun eh, kakadelay mo sa tower. Tumatagal na ng tumatagal, pero eventually mata-tower pa rin yun. It's meant to be, removed from your life. It's meant to be, demolished. Diba? Kasi ang isa sa tingin ko sa Tower card is parang wrecking ball. Ire-wreck talaga niya kung ano yung hindi nararapat sa buhay mo para sa'yo. Hindi makakabuti para sa'yo. So, believe in this, the power of the Tower card kasi ito na yung powerful change na hinihintay mo. Kaya lang, kung hindi mo talaga i-let go, paano magsisimula yung transformation na yan? So, pwedeng may transformation or shake-up or wake-up call para sa'yo with the Tower card also. Ito na yung bossing up, Libra, na sinasabi ko. This is a sign na ikaw ay, baguhin mo na yung circumstances mo. I-rewrite mo yung story mo. Meron kang something definitely na dapat baguhin dito at magsisimula yan sa'yo eh. Ikaw ang gagawa ng redirection. Ikaw ang magmamaniobra ng buhay mo. Ikaw dapat ang in control dito. Yun yung sinasabi ni Emperor card. So, take charge. Take action pagdating dito sa bagay na to. Baguhin mo na yung dapat mong baguhin. Harapin mo yung dapat mong harapin. Meron kang malaking responsibilidad kung ako tatanungin dito. O pwedeng ito ay role. Meron kang importanteng role na gagampanan or pwedeng ikaw ay breadwinner sa pamilya mo or pwedeng ikaw yung inaasahan nila, ikaw yung in charge dito. Ayan. Basta you are in charge of something. Kung ito ay good news, this is promotion or leveling up pagdating sa career mo. Or pagdating sa love life, this is something na may kinalaman sa pagkokontrol eh. Either may nakakadil ka person na kinokontrol ka niya, pwedeng manipulative tong person mo.
So, you need to regain control sa buhay mo. Hindi yung hinahayaan mo lang na i-manipulate ka nitong person na to, kung sino man to. The love life man ito or hindi. Okay? Parang nagpapaalipin ka kasi dun eh. So, reclaim mo yung power mo. Okay? Reclaim control over your life. Hindi the other way around. Hindi yung sitwasyon yung kumukontrol sa'yo or yung tao na yun or yung relasyon na yun nagdidikta. Okay? Or maybe this is something related to fatherhood. Kung may mga matters kang dapat i-deal with, pwedeng ikaw yung father or father ng child mo or father sa pamilya ninyo, responsibilities, yan, roles. Something na parang irerespeto ka, igagalang ka, kaya mong ipatupad yung mga dapat mong ipatupad dito, i-implement whether sa workplace ito or hindi, sa household, no, or sa family, hindi ko alam, ha. Or sa sarili mo, pwede rin naman. And with the 5 of Pentacles, yes, andito na yung marirecover na kung ano yung mga perang nawala dito, unti-unti na makakabangon, kung nagkaroon ng pagkalugi, kung nagkaroon ng mga utang, makakabayad na, luluwag na, gagaan na pagdating sa mga gastusin. So, yan, tapos na yung period ng financial crisis kung nagkaroon man ng financial crisis. Ito na yung recovery period. And if this is a person na ng ghost na umalis or sumama sa iba, nawala, pwedeng magbabalik sa buhay mo. Gusto niya uling bumalik sa buhay mo. Gusto niya uling magkaroon ng access sa'yo kung sino man tong tao na to. Could be an earth sign, pero it could, maraming signs kasi dito eh. Pwedeng may Aries, may Aries. Pwedeng may air din, or earth. May achievement para sa'yo, Libra, kung ano man ito. So, nakikita ko, bibiyayaan ka. Kung dati natulungan ka, this is time to repay yung kabutihan or utang na loob. Basta meron kang something na i-give back kasi ikaw ay blessed or natulungan ka na itong tao na to or kahit naman wala kang utang na dapat ibalik. Alam mo yun, you are just thankful. You are just, kumbaga gusto mo lang suklian. Meron ditong something na i-give back ko ano yung mga natanggap na magagandang bagay sa buhay, yung mga blessings. It's time na ikaw naman yung magbigay or ibalik yung mga blessings na yan na na-receive mo, ibahagi sa iba. Pwedeng yung iba sa inyo, this is pagtatapos, no? Sabi ko nga, merong some kind of cycle na magtatapos or makukumpleto. Definitely may ending, may achievement. Positive yun na pag sinabi natin dito may makukumpleto. Halimbawa, na kumpleto mo na hinuhulugan mong bahay, sasakyan, napagtapos mo na lahat yung anak mo, or natapos na yung pagpapagawa ng bahay, mga ganon. Or natapos na yung pag-aaral, basta may something dito na tapos eh. Or tapos na yung contract, retirement, yung mga ganyan. Parang meron kang, yes, na kumpleto mo yung level na yun, yung stage na yun, and ready ka na ulit to embark on sa susunod na, next level na. Kumbaga upgrade na, next chapter na. This is a graduation, a commencement. Si World card. Integration, parang... Okay, so parang na-unlock mo na lahat, na-kompleto mo na eh. Meron kang something na ma-unlock dahil natutunan mo na yung mga dapat mong matutunan dito. Nakuha mo na lahat, no? So, definitely may something na mag-o-open, mag-unlock para sa'yo. Okay, Libra, this is a card nang hindi mo pa rin makukuha siguro yung answer na hinihingi mo from this person. Pwedeng hindi siya mag-reply, pwedeng walang communication. This is also a sign na wala ka ring makikitang pagbabago dun sa person na yun. Wala siyang gagawin whatsoever, mga binanggit ko. And kung meron mang
problema dito, Libra. Baka mamaya mahirapan ka maghanap ng solusyon dito sa problema na to. Paano mo to aayusin? Okay? Kung ako tatanungin, this is a no card. So, yan. Tignan pa natin yung iba pang paparating sa'yo, Libra. Protection from a powerful friend. Ayan. Oh, pagtatanggol ka, dadamayan ka netong kaibigan na to, tutulungan ka niya about something or vice versa kung siya man yung nangangailangan ng tulong. And this is a sign na loyal itong tao na to sa'yo, kung sino man itong pinag-uusapan dito, friend or not. Pig. Ako, someone na someone na hindi makontento. Ayan, whether ikaw to or person you're dealing with, hindi sapat sa kanya yung ganito lang. Mas mapaghangad, pwedeng materialistic or hindi makontento sa mga partner, whatever, no? O pwede ring selfish, ayaw mag-share. Tapos may importanteng announcement or exciting event, Libra, Gong. Basta, may something na importanteng paparating. Balita man ito. Okay, so yan yung mga na-pick up ko energies, Libra. Don't forget to leave a comment dyan. Pa-like na rin, pa-share. Malaking tulong yan. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.